Ikaw ba ay naniniwala sa mga aswang? Marami kasi sa atin ang ayaw maniwala kung hindi ikaw mismo ang nakakita nito. Ika nga ng iba, to see is to believe. Ipaano kung nakita mo nga ito, pero pagsisisihan mo naman buong buhay mo? Mga kaistorya, panibagong kwento na naman ang ating share sa inyo tungkol sa eksperya ng isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Anton. Ako si Anton, 25 anyos. Bata pa lang ako ay namulat na ako sa pagnanakaw. Iyon din kasi ang hanap buhay ng aking ama. Hanggang sa mamatay siya sa sunog at naiwan ako ng mag-isa. Ang aking ina naman ay may iba ng pamilya sa ibang bansa na magtrabaho siya roon bilang OFW. Di na siya bumalik dito sa Pilipinas. Nakangisi ako habang tinatanaw ang bahay na plano kong pasukin ngayong gabi. Kalilipat lang kasi ng matandang negosyanteng iyon sa bahay na narito sa dulo ng isla noong isang araw. Ilang araw na akong nagmamatsyag doon para alamin kung anong makukuha ko sa oras na pasukin ko iyon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos sa paglilipat ng gamit ang matanda. Pinagkiskis ko ang dalawa kong palad habang malapad ang ngiting nakaupo sa batuhan. Nagsisimula ng ipasok sa loob ng bahay ang mga antigong kagamitang ibinaba mula sa truck na nakaparada sa harap ng gate. Tiba-tiba na naman ako nito, sabi ko sa aking sarili. Ngunit natigilan ako nang bumaba ang matandang lalaki sa kutsing nasa unahan ng truck. Mabilis akong nagtago nang lumingon siya sa pwesto ko. Lakas loob akong sumilip mula sa malaking batong pinagkukublian ko. Bigla akong kinabahan nang mapagtantong nakatingin sa direksyon ko ang matanda habang nakangisi. Hayop ng matandang to. Balak pa yata akong takutin ha. Manda ka lang mamaya. Nakahinga ako ng maluwag nang pumasok na siya sa loob ng bahay. Kasunod niya ang dalawang lalaking buhat-buhat ang statwa sa tansya ay may habang 4 na talampakan. Nang sumara ang gate, ay umalis na rin ako sa pinagtataguan ko para umuwi. Habang naglalakad ako sa dalampasigan, idinadayal ko naman ang numero ng pinsang kong nasa Maynila. Hello Brad, may nahanap ka na bang buyer dyan? May mga alas pa sa bahay. Kailangan ko ng pira bukas. Alam mo namang kahapon pa humingi si Shenai eh. Sabi ko sa kanya. Ikaw naman kasi. Dala-dalawa ang chika babe mo kaya nagigipit ka. Magtipid ka rin Brad. Nahirapan na nga akong makakahanap ng buyer dito eh. May nakita ako pero iba naman ang hinahanap. Mga antik raw. Meron ka ba dyan? Sabi naman ni Patricio mula sa kabilang linya. Lumawak ang ngiti ko sa kanyang sinabi. Kapag sineswerte ka nga naman. Antiko ba? Walang problema Brad. Bukas, hintayin mo ang tawag ko ha. Sabi ko at ngiting-ngiting pinatay na ang tawag. Nagpatuloy ako sa paglalakad habang nakatutok ang dalang flashlight sa daan. Inabot na kasi ako ng dilim sa layo ng bahay na iyon sa tinutuluyan ko. Napahinto ako nang makarinig ng kaluskos mula sa di kalayuan. Itinutok ko ang flashlight sa masukal na bahagi ng tabing dagat. May tao ba riyan? Tanong ko habang papalapit sa pinagmulan ng kaluskos. Hakbang pa sana ako nang biglang tumalon ng isang itim na pusa sa harapan ko. Anak ng! Sigaw ko sa labis na pagkagulat. Lintik na pusang to, papatayin ako sa nervyos ah. Huwag na huwag ka lang magpapakita sa akin kundi papatayin kitang hayop ka. Sigaw ko at nagpatuloy na sa paglalakad. Kung ibang tao lang siguro ay iisiping aswang na iyon na nag-anyong hayop. Natawa ako sa ideyang iyon. Mga siraulo lang ang maniniwala na totoo ang mga aswang. Kung ang Diyos nga na sinasamba nila hindi ka panipaniwala, paano pa kaya mga aswang?
sang malaking kalukuhan. Sa pagkakataong iyon ay mas binilisan ko pa ang paglalakad. Kailangan ko pang ihanda ang mga gamit na dadalhin sa papasuking bahay sa dulo ng isla. Nadaanan ko sina Mang Berto at Mang Kaloy na nag-uusap habang inaayos ang kanilang bangkang gagamitin sa paglaot mamaya. Berto, yung mga anak mo! Huwag mo nang papagalain sa gabi. Nabalitaan ko kagabi na may gumagala raw na aswang dito sa Hadosa. May nabiktima raw na dalagita, wakwak ang tiyan, at wala na rin ang puso. Narinig ko ang kwento ni Mang Kaloy. Lima kong natawa. Ang mga matatanda talaga, madaling maniwala sa mga ganitong kawala-walang kwentang balita. Hindi ko mapigilang hindi makisabat sa kanilang usapan. Mang Kaloy, huwag niyo na hong tawutin si Mang Berto. Kalukuhan lang yung sinasabi niyo. Natatawa kong sabi sa dalawang matanda. Sumama ang tingin sa akin ni Mang Kaloy, kaya umalis na rin ako kagad doon. Baka mapaaway pa ako nang wala sa oras. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng galit na si Shena. Girlfriend ko yun. Panay na naman ang reklamo niya na wala raw siyang may suot na damit. Samantalang, kabibili lang namin noong 1 linggo. Hoy babae, matuto kang maghintay kung ayaw mong busalan ko yung bibig mo. Naririndi na ako sa iyo ha. Ang dami mo pang damit dyan ha. Maglaba ka nga kung wala kang may susuot. Singal ko sa kanya at padabog na pumanik sa itaas para kunin ang mga gamit sa aming silid. Hindi ko na pinansin ang pagbubungangan ni Sheena nang makababa na ako. Nilampasan ko siya at malakas na isinara ang pinto. Binaybay ko ang dalampasigan hanggang sa makarating sa papasukin kong bahay. Sa pagmamatsyag ko roon ay napagtanto kong wala ni isang CCTV na nakakabit. Mukhang naayon ng lahat sa plano ko. Eksperto kong inakyat ang mataas na bako ng bahay at tahimik din bumagsak sa lupa. Kinuha ko ang lubid na gagamitin ko sa pag-akyat sa may veranda. Hindi ako maaaring dumaan sa harap sa pangambang mahuli ng matandang may-ari. Dahan-dahan akong naglakad papalapit sa pinto nang tuluyang makasampa. Ingat na makalikha ng ingay. Gamit ang maliliit na kawad, nabuksan ko agad ang pinto. Tumambad sa akin ang napakadilim na loob ng bahay. Wala bang kuryente rito? Laking bahay nagtitipid sa ilaw. Kinapak ko ang flashlight at hinihinaan lang ang ilaw noon bago sinimulang maghanap ng mga bagay na pwede kong makuha. Nakasukbit sa likuran ko ang malaking backpack na paglalagyan ng mga gamit. Pipigil hininga kong binabaybay pababa ang hagdan para makarating sa sala. Tiyak na doon inilagay ang mga dinalang gamit kanina. Mukhang tulog na nga ang may-ari ng bahay. Halos maglaway ako na makita ang iba't ibang antigong kagamitang naroon. Siguradong malaking halaga ang katumbas ng mga iyon. Habang isa-isang inilalagay sa bag ang mga maliliit na figurin ang may kalakiang anito na ipinasok kanina. Napangiti ako nang mapagmasdan ng kulay itim na anito. Natural ang pagkaitim ng kahoy dahil wala itong bakas na nilagyan ng barnis o kaya'y pintura. Malaki-laking pera ang kikitain ko sa anitong ito. Kaso nga lang, mukhang mahihirapan akong ilabas ito. Luminga-linga ako sa paligid nang maramdaman kong parang may nagmamasid sa akin. Ngunit wala naman akong nakitang tao. Sigurado akong nag-iisa lang dito ang matanda. Wala itong kasamang kaanak o di kaya katulong man lang. Iniwan ko muna ang anito at nagpasyang maglibot muna sa bahay. Baka sakaling makakuha pa ako ng higit pa sa mga antigong gamit sa sala. Napahinto ako nang may maamoy akong kakaiba. Kusina pala yun na napuntahan ko. Sinundan ko ang pinanggagalingan ng amoy. Tinanglawan ko ng flashlight ang nakasaradong refrigerator.
Nagtaka ako nang mapansin ng maliliit na patak ng dugo sa ibaba. Mukhang doon nanggagaling ang amoy. Dala ng curiosity, binuksan ko ang refrigerator. Sunod-sunod ang mga malulutong kong mura nang tumambad ang mga lamang loob ng tao na nakalagay sa isang malaking food container. Halos umapaw na ang mga dugo mula roon. Nanginginig ang kamay na isinara ko iyon at malalaki ang hakbang na bumalik sa sala. Kailangan ko na makalis dito. Binuhat ko ang anito at maingat na inilabas. Sa takot na makalikha ng ingay, hindi pangkaraniwang tao ang nakatira dito. Nang akmang isasara ko na ang pinto, nagulat ako nang biglang may malakas na puwersang humila roon. Tinutok ko ang flashlight sa pinto at nanlaki ang mga mata nang makita ko ang matandang may-ari ng bahay. Nanlilisik ang namumula nitong mga mata. Kinalibutan ako sa itsura niya. Suot pa rin niya ang damit nang makita ko siya kanina, ngunit ang kanyang mukha, tuluyan akong napaatras. Nabanat ang balat nito sa mukha at lumabas ang malalaki at matatalas nitong mga ngipin. Lumawit ang mahaba nitong dila na tila ba'y takam na takam sa nakikita. "Magnanakaw! Ang lakas ng loob mo!" sabi nito sa nakikilabot na boses. "Ibalik mo ang anito! Sa akin yan!" Bumaba ang tingin ko sa dala kong anito. "Hindi! Sa akin na ito ngayon! Halimaw ka!" sigaw ko at itinulak ang matanda. Nabuwal ito sa sahig kaya sinasamantala ko yun para sana makaalis. Nang mahawakan niya ang kaliwang paa ko, tumilapon ang dala kong anito at sumubsob ang mukha ko sa sahig. "Punyeta ka, tanda! Bitawan mo ang paa ko doon! Bitawan mo ang paa ko kundi papakain kita!" Napahiyaw ako nang maramdaman ang matatalas nitong kuko na unti-unting bumabaon sa kaliwang binti ko. Kinapak ko ang flashlight na nabitawan ko kanina. Nang itutok ko ang ilaw sa matanda, namilog ang mga mata ko at malutong na mga mura. Ngunit punit na ang suot nitong damit habang unti-unting nagbabanat ang katawan at nagaanyong, "Aswang!" sigaw ko. Nagpupumiglas ako sa mahigpit na pagkakahawak ng matanda sa aking paa, ngunit sa bawat paggalaw ko ay mas lalong bumabaon ang matutulis nitong kuko. Muli akong napasigaw na makaramdam ang paghiwalay ng aking balat mula sa binti kong hawak pa rin ito. Bumaon ang matulis nitong pangil at hayok na hayok na pinagpipistahan ang aking laman. "Ginagalit mo talaga akong hayop ka!" gigil kong sigaw. Pilit kong inabot ang bag na dala ko para kunin ang kutsilyo. Kung di ako kikilos ay mamamatay ako rito. Walang pag-aalinlangan, inundayan ko ito ng saksak sa liig. Bumaon ang kutsilyo roon at umalingaw-ngaw ang malakas na alulong nito, saka sinamantala ko ang pagkakataon para makatakas. Kahit pilay na ang kabila kong paa, pinilit ko pa rin makalabas ng bahay. Kung hindi, ay hindi na ako makakalis pa rito ng buhay. Hinihingal ako nang makarating sa bahay, dala ang mga ninakaw ko. Iniwan ko muna ang mga iyon sa sala para gamutin ang sugat kong kanina pa nagdurugo. "Sheena! Sheena! Tulungan mo nga ako rito!" tawag ko sa girlfriend ko. Ngunit walang may sumasagot. "Sheena, ano ba?" Paika-ika akong naglalakad patungong kusina. Ganun na lamang ang pagkagimbal ko nang tumambad sa akin ang dugo ang katawan ni Sheena sa sahig. Napasigaw ako nang umagos ang dugo sa hangganan sa aking paa. Wakwak ang tiyan ng aking kasintahan at wala na rin ang puso nito. Nanlamig ang buong katawan ko nang maalala ang nakita sa loob ng refrigerator kanina. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Sigurado ako kung sino ang may gawa nito. Ang matanda sa dulo ng isla.
Halos bumaliktad ang sikmura ko nang manuot sa aking ilong ang malansang amoy ng dugo ni Sienna. Hindi ko na yun kinaya kaya kahit hirap na hirap ay pinilit kong makabalik sa sala. Ngunit pagdating ko roon, muli akong nabalot ng takot na makita ang aswang na nakatayo na sa may pintuan. Nasundan ako. Wala na ang kutsilyong ibinaong ko sa kanyang liig. Kinalibutan ako. Nang umatungal na ito, nanimoy nagtatawag ng mga kakampi. Napaigik ako nang lumapat ang kamay nito sa liig ko at unti-unting humigpit. Bibitawan mo ako! Hirap na hirap akong sumigaw. Hindi na ako makahinga. Namimilipit ako sa sakit nang sinanyal ako nito sa sahig at kinalmot sa mukha hanggang sa aking liig. Tumalsik ang dugo mula sa aking sugat. Nanlilisik pa rin ang mga mata nito habang hawak pa rin ang liig ko. Sumigaw ako para humingi ng tulong, ngunit walang tinig na lumabas mula sa aking lalamunan. Ito na yata ang katapusan ko. Gustuin ko mang tumakas ay halos imposible na. Pumikit ako at handa na sanang tanggapin ang nakaambang kamatayan nang may makapa akong sa aking kamay. Idinilat ko ang mga mata ko at napagtantong isa yung figurin. Buong lakas kong ipinukpok sa loob ng aswang ang hawak na figurin nang akmang sasakmalin na ako nito. Inipon ko ang aking lakas at malakas itong sinipa para makabangon mula sa pagkabagsak. Ibinato ko sa halimaw ang lahat ng gamit na nahahawakan ko habang paika-ika akong umaatras patungo sa kusina. Natigilan ako nang mahagip ng tingin ang galong puno ng gasolina. Nataranta ako nang makitang papalapit na naman ang aswang sa kinatatayuan ko. Nanginginig ang kamay ko na idinukot ko ang lighter mula sa aking bulsa. Kahit hirap na hirap ay kinuha ko ang galong puno ng gasolina at sinaboy sa aswang nang ilang hakbang na lang ang layo nito sa akin. Katapusan mo na! Sigaw ko bago sinindihan ng lighter at pinato sa pwesto nito. Nang kumalat ang apoy sa katawan nito'y nilisan ko na ang bahay ko. Halos gumapang na ako nang makarating sa tabing dagat kung saan nakadaong ang bangka ng isa sa mga mangingisda roon. Sa layo ng mga bahay doon ay wala talaga makakapansin sa nangyayari. Nanghihina kong kinalas ang tali ng bangka bago ko pa iyon magawa ay nandilim na ang paningin ko. Nagkamalay ako sa isang ospital. Kinailangan daw na putulin ang sakong binti dahil durog na ang aking buto at malala rin ang sugat na tinamo. Nakibalita ako sa nangyari sa isla, ngunit iisa lang ang sinasabi nila sa sanhi na nangyari sa akin. Ang sunog. Maswerte pa raw ako na nakaligtas dahil kinabukasan ay naging abo na lang ang aking bahay. Gustuin ko mang sabihin sa kanila ang totoong nangyari. Alam kong wala ring maniniwala sa aking kagaya ko. Dahil ako na rin mismo ang nagsabi noon na hindi totoo ang mga aswang. Na isa lamang iyon, malaking kalokohan.